Ang topic po natin mga kapatid ay Hebreo 2. Ang version po na gagamitin natin o physical Bible po natin ay ang Biblia Tagalog 2001 version. Yan. So tayo po magsimula na, no? Ang dakilang kaligtasan. Kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa. So, heto po no, sa mga una, pangalawang bersikulo na ating nabasa mga kapatid ay continuation po dito. Dito po tungkol to kasi sa anghel, sa mga anghel po na isinusugo ng Panginoon upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Nung nakaraan po, no, last Monday po mga kapatid, ipinakita natin yung ilan sa mga halimbawa na talagang nagpapadala po ang ating Panginoong Diyos ng kanyang mga anghel para po tayo ay matulungan. Tayo po ay mahatiran ng mensahe galing sa Diyos. Napakarami pong instance yan. Doon pa lamang po kay Mary, di po ba? Si Angel Gabriel, no? Tapos yung kay Elizabeth, yung nanay po ni John the Baptist, di ba? Di ba po ba mga kapatid? Marami po yan. Pati nga po doon sa kay Lot, sa Sodom and Gomorrah. Di ba? May mga anghel po doon bago i-pour out ng Panginoon yung wrath niya doon sa Sodom and Gomorrah, meron pong anghel doon na linigtas po sila Lot. Di ba? Binabalaan and talagang hinigit na po, papalabas po doon sa bayan para hindi masama po doon sa wrath ng Panginoon. So napakarami po niyan. So ang sabi lamang po dito sa continuation sa chapter 2 verse 1 na yung ating mga naririnig po, mensahe galing sa Diyos, lahat po yan, hindi lamang po galing nga po sa kanyang mga mensahero, mga anghel, kundi sa ating po mga servant na naghahayag lamang po ng katotohanan sa salita ng Diyos. Habang naririnig nyo po ang boses na ito, hindi po ito kami, kundi ito'y Holy Spirit po. Kaya kami nakakapaghatid nito. Nabanggit nga po natin nung nakaraan, kaya po kami nagsasalita dahil kami po ay nananampalataya. Iyan po ay ebidensya. Nagbubunga, lumalabas lamang sa aming mga bibig. Tayo po ay carrier. We are carrier of the voice of God. God is instructing us. God is telling us. Naghahayag siya sa atin, kinakausap niya tayo at the same time, He is speaking through us. Nandito po siya sa loob natin kung nandito na po ang Holy Spirit sa atin. So ito pong mga naririnig po natin ay wag po nating ipagsawalang bahala. Sabi po dito, no, baka tayo'y matangay na palayo ng mga gawain ng kaaway upang tayo ay mapalayo sa ating pananampalataya. So tayo ay pagkaingatan po natin ito, mga naririnig nating banal na salita at isik na po natin ang Panginoon ng kanyang kaharian sa kanyang salita. Kasi siya po iyan. Para po tayo, yung buhay natin ay maibigay na po natin sa Kanya tulad ng Kanyang ginawa po sa atin. Para tayo ay lubos na mabago, mapabanal niya at maglingkod na rin po sa Kanyang kaharian. So sabi po dito, no, yung mga ipinahayag nga po ng anghel na naglilingkod po para sa kapakanan na magmamana ng kaligtasan ay may bisa. Yan po yung may bisa, reliable po. Kasi galing po yan sa Diyos. Ito po ay sa mga anghel lamang ng Diyos ha. Hindi po dun sa mga fallen na. Maliwanag po yan. So ang sabi nga po dito, no, bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa. A just retribution. You reap what you sow po. Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. So kung nagtanim ka sa yung laman, pamumuhay sa kasalanan at hindi ka nagsisi hanggang sa huli ng buhay mo o dumating ang Panginoon, may kaukulang parusa. Actually, ngayon po, yung mga ginagawa natin, meron po yung consequence. Mga kapatid, wag po nating isipin na tayo'y gagawa ng mali at walang consequence. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon, mahal na mahal niya tayo, binibigyan niya tayo ng warning. Ginagamit niya yung kanyang mga lingkod upang tayo
ay mapalapit na po sa Kanya kasi alam, tayo ay creation niya eh. Linikha niya tayo. Alam niya na nga tayo'y makasalanan. We come to Him as sinner. Pero hindi niya po tayo hahayaan na tayo po ay manatiling sinner. Habang tayo ay nasa Kanya, itatransform niya po tayo into the righteousness of God. Yan po yan. Kung wala ka pa sa Panginoon, lumapit ka. Humingi ka ng tawad, ipagpakumbaba mo ang iyong sarili. Magkaroon po tayo ng fear. Yan po yung nawawala sa atin, kaya namumuitas sa kasalanan, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kasi fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diyan nyo na po, start nakikilalanin ng Panginoon sa Kanyang salita at ipapakilala niya ang Kanyang sarili sa iyo. You draw yourself near to Him and He will draw Himself near to you. So dito naman po mga kapatid, no, sa pagsuway. Sabi nga po, no, sa salita ng Diyos, lahat ng ginawa mo sa iyong laman, sinabi mo, lumabas sa iyong bibig, lahat yan accountable. Kahit nga galing sa isip, kahit hindi po di ba? Ang kaaway hindi nalalaman yung nasa isip natin, pero ang Diyos, nalalaman niya ang lahat ng iniisip natin. Pwede po tayo magkasala dyan eh. Remember, lahat po nanggagaling sa isip. Konektado po, 'di ba? Sa puso. Yan nga po yan eh. Pag na-receive ng mata, nanood ka ng malaswa, 'di ba? Na-receive nga po ng iyong isip papunta sa puso. So diyan ka nagagawa ng masama. 'Di ba? Diyan ka na magkakasala. Lahat po yan nanggagaling dito, pati emosyon. Gagaling po yan sa isip. Feelings, nanggagaling yan sa isip kasi nagkakasala po tayo eh. Dahil hindi po natin binabago ang ating isip patungo sa Diyos, patungo sa Kanyang kalooban. Kailangan po nating i-renew yung ating isip. Diba mga kapatid? At sabi nga po dito, sa 1 Samuel mga kapatid, chapter 15 verse 22 to 23, ito po yung mensahe nga po ng Panginoon, no? Through Prophet Samuel para kay King Saul. Ang sabi po dito, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay. Gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Napakalinaw mga kapatid. Tiyak ang pagsunod ay mas nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga po, nung ikaw ay lumapit sa Panginoon at tinanggap mo siya, kailangan mo ibigay yung buhay mo. Kailangan mo ibigay yung puso mo kasi doon nagsisimula ang pagsunod. Diba? Mas mabuti yan. Ayaw na nga po niya ng mga burnt offering sa Old Law, sa Old Testament. Ang gusto niya, ikaw na mismo kasi tayo na yung templo niya eh. Spiritual na po yung law. Itinatak na po niya sa isip at puso natin para natural po nating nasusunod. Nagkakaroon ng ebidensya sa ating buhay. Ayan na sabi, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang paghihimagsik o rebellion sa English ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam. So kung ikaw ay nagre-rebelde sa Diyos, katulad nga po ng ginawa ni Satan, rebellion. Yan nga po ang ginagawa natin dati nung nandito pa tayo sa kingdom of darkness ni Satan sa masamang mundong ito, sa madilim na mundong ito. Tayo ay naghihimagsik, tayo ay kalaban ng Diyos, tayo ay laging disobedience. We are sons of disobedience, sons and daughters of disobedience dati, nung wala pa tayo sa presensya ng Diyos. Ang turing niya sa paghihimagsik at rebellion ay tulad ng kasalanan ng witchcraft o pangkukulam. So kung ikaw ay nagre-rebelde, ayaw mong sumunod sa Panginoon, ayaw mong makinig sa Panginoon, ang treatment niyan ay katulad ng sin of witchcraft. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang disobedience, katigasan ng ulo mo kapatid, yan ay same sa kasalanan ng idolatry. So, tayo po, wag po nating ipagsawalang bahala ang boses ng Diyos. Kung tayo ay tinatama ngayon, tanggapin po natin kasi para po ito sa ating ikaliligtas. Para po ito sa ating kapakanan at ikabubuti. Lagi pong pagmamahal ng Diyos ang umiiral. Pinapahayag niya po muna ang lahat, wina-warningan niya ang lahat, pagmamahal niya yan before niya i-pour out yung wrath niya. Kaya habang ibinibigay niya tong pagmamahal at awa niya, tanggapin po natin.
Sabi nga dyan, no, sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Yan po si King Saul. Itinakwil po niya eh. Diba? Ang Panginoon. Kaya umalis ang Espiritu ng Panginoon sa kanya. Dito po yan sa Old Testament, mga kapatid. Kaya itinakwil rin siya sa pagkahari. So wag na wag, yan po ay warning sa atin. Sa mga laging sumusuway. Ulitin ko, sumusuway sa Panginoon, sa kanyang salita at kalooban. Ay tatanggap po ng kaukulang parusa sa Panginoon. He is justice God. He is holy God. Kaya ang lahat ng lawlessness o wickedness, lahat ng mga hindi nakalulugod sa Kanya, lahat ng ginagawa nating pagsuway sa Diyos ay makakatanggap ng kaukulang parusa. Proceed na po tayo sa verse 3. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito? Kadakilang kaligtasan. Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So, kagimbal-gimbal at kakilakilabot ang daranasin ng mga taong hindi sumunod sa will niya. 2 Peter chapter 3 masasama po sa pagsusunog. Pisikal at yan po sa kanyang great white throne judgment. May tatapon pa po sa apoy, sa lake of fire. So, wag na po nating antayin na sa huli pa po tayo magsisi kung kailan huli na. Ngayon pa lamang po, now is the day of salvation. Kung ikaw ngayon kapatid ay wala pa sa kawan niya at patuloy na sumusuway sa kanya, isik nyo na po ang kaharian ng Diyos sa kanyang salita. Ang puso mo kapatid, ang kanyang templo. Nandyan ang kanyang kaharian kung saan siya magdidwell. So, kailangan po yung dwelling place niya ay napapabanal ng kanyang salita. So, dapat po tayo'y laging nagbabasa. Para po, di lamang nga po tayo nabubuhay sa pisikal na pagkain, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po ang pagkain ng Espiritu. Dapat araw-araw po yan. Ito nga pong ginagawa natin, no? Nagkakaroon tayo ng salo-salo sa banal na hapagkainan ng Diyos. Na ang sabi niya sa kanyang salita, bago kayo magsalo-salo sa aking hapagkainan, kayo ay maglinis. Kaya nga po ginagawa nating manalangin. So, bago po kayo magbasa ng salita ng Diyos, manalangin po kayo, magpagabay kayo sa Holy Spirit, humingi po tayo ng kapatawaran, magpalinis po tayo sa Diyos. Kasi nalalaman po ng Diyos kung ano yung mga nakatago pa sa ating puso. Kasi tayo, hindi natin yan nalalaman. Kala lang natin hindi tayo nagkakasala. Pero itong pusong to, deceitful to. Yan ay nagtatanim ng galit, unforgiveness, hate. Kaya kailangan pong ipasearch natin sa Panginoon, Lord, kung meron pa po dito na hindi ko pa po nasusurrender sa inyo. Lord, i-reveal niyo po sa akin. Hinihingi ko na po ito ng tawad at pinapatawad ang lahat ng hindi ko pa napapatawad. Lahat po yan mga kapatid. Araw-araw niyo pong gawin yan. Kasi araw-araw nga po tayo nagkakasala. Yan nga po yung sinasabi ng iba, hindi na daw sila nagkakasala. Knowingly. Pero paano yung unknowingly? Na hindi mo alam na nagkakasala ka, nasa loob mo, nasa puso mo pala. Diba kailangan po ipalinis yan palagi, Panginoon. So sabi nga po dito, no, itong dakilang kaligtasan, itong salvation na ating tinanggap, bunga ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang grace, yan ay gawa niya. Libre nating tatanggapin, ipapamuhay natin. Huwag nating pababayaan, huwag nating i-ignore. Kasi sabi nga no, pag tinakwil mo siya, tatakwil ka rin niya sa huli, kapatid. Kagimbal-gimbal ang mararanasan ng mga nagtakwil sa kanya at hindi sumunod sa kanyang will. So sabi nga po dito, no, ito'y sa pamamagitan ng una, pinahayag po ng Panginoong Hesus, siya na nga po mismo, Diyos na ang bumaba. Para nga po ang mga tao ay maturuan. He is a son of God. He demonstrate how to be son of God to the man. Sa sangkatauhan. Sa mga tao. Para yung mga tao maging son of God. Maging anak ng Diyos.
So sino pa nga po ba ang perfect na makapagtuturo sa atin kundi siya po mismo? Iisa po sila, Father, Son, Holy Spirit. Napakabuti po ng Diyos, no? Siya'y Ama, siya'y Anak, siya'y Banal na Espiritu. Napakabuti niya dahil pinakilala niya ang kanyang sarili. Nakita po siya mismo nung mga nandito po sa New Testament noon. Ang Diyos ay nagpakilala. Siya ay naparito hindi upang para pagsilbihan kahit siya ay Diyos, upang magsilbi at magsakripisyo para sa ating lahat. So, eto, bilang maging witness niya, dahil tayo'y naka-receive ng light, inilawan niya tayo sa madilim na mundong ito, inalis niya tayo sa pamumuhay sa kasalanan, narito tayo, nasa kanyang kaharian, magsisilbing salt and light sa madilim na mundong ito, at pinapatunayan po natin, nagiging living witness tayo ng Diyos sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Kaya tayo nagsasalita. Nang upang yung makakarinig sa atin ay makaka-receive din po ng light para mapunta na rin sila sa kaliwanagan at maging salt and light din po sila sa iba. Remember, hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Tayo po ay linigtas ng Diyos upang maglingkod, hindi lamang tayo ang maligtas upang yung iba ay maligtas din po sa pamamagitan natin. Kasi siya po yung kumikilo sa amin po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo tamad, hindi tayo duwag. Hindi po tayo takot. Walang takot, duwag sa kanyang kaharian. Lahat po tayo ay magsisilbi dito. So remember, ulitin ko lang, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Diba? Kung ang Diyos ay maawain, magkaroon din po tayo ng awa sa iba na nakikita natin sila na sila na mismo yung lumalakad papunta sa hell. So tayo po, bilang maawain, bilang maawi ng Diyos sa atin, pinatawad tayo. Diba? Nagiging maawain din tayo sa iba. Ipapanalangin natin sila. Sishare natin sila ng Word of God. Kasi gusto natin na maligtas din sila. Na hindi sila mapunta sa hell. Diba? That is love. Yung masharean mo sila. Kasi more than the physical help na matulungan mo sila, yes. Pero yung eternal help, mapakilala mo ang Diyos. Ang Panginoong Hesus sa kanila. Yan ang eternal na hindi makukuha ng iba. Yan nga po ang dapat pinapamana ng mga magulang sa kanilang mga anak, ang ipakilala ang Panginoong Hesus sa kanila habang sila pa ay bata. Sabi nga po sa Ecclesiastes, hindi pera, no? Kundi wisdom. Wisdom na ipakilala mo ang Panginoong Diyos. Kasi nandito na lahat sa kanyang salita kung paano ka mabubuhay ng tuwid sa kanya. So yan ang ituro mo sa iyong anak, sa iyong pamangkin, sa iyong apo. Para nang sa gayon sila ay magiging witness din ng Diyos balang araw. Sila ay tawagin din ng Diyos na ibahagi ang kanyang salita sa iba. So sabi po dito, napawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. So dito po, mga kapatid, napakarami pong ipinamalas ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao. Nandito pa po siya sa lupa, nung hindi pa po siya nag-a-ascend, Ang dami po, milagro, lahat pagpapagaling, pag-cast out sa mga demons, lahat po yan, pati yung regalo o yung kaloob ng banal na Espiritu. Lahat ipinamalas po niya. Nakita po mata sa mata ng mga tao. And yet, ano pong ginawa ng iba? Pinersecute, kinamuhian, pinagplanuhan ng masama ang Panginoon. Just as him, yun ang naranasan niya, ganun din po sa atin. Pero, ano pong ginawa ng Diyos? Siya po, brother? Yung pagbuhay ng patay. Amen! Amen! That is talagang greater glory. Remember, yan po, pagbuhay sa patay. Diyos lamang makakagawa niyan. Si Satan, di ba, nag-aano siya, mga false miracle. Pero ang pagbuhay sa patay, Diyos ang makakagawa niyan. So, ang sabi nga po, basahin natin,
Yan, sabi po dito, 1:14:11, sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, subalit kung hindi ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. So, yung mga naipakita niya po, tulad nga nung nabanggit ni Brother Joe, praise God, pagbuhay sa mga patay, ay tanging Diyos lang ang makakagawa. So, the more, ay nung time na nakita nila yon, maniwala sila na Diyos lamang ang makakagawa nun. So, yung mga tao, hindi man sila, di ba, nalampalataya dahil nga po sa nabanggit sa mga sinabi, kundi dun sa mga nagawa ng Panginoong Hesus. Na siya ay Diyos, nagkatawang tao. Diba? Siya ay pinadala upang ipakilala ang Ama. He is God revealed in the flesh. Remember, ang Ama, Ancient of the Days, hindi makontain ang glory, ang presence dun sa highest of heavens. Tanging sa anak lamang. In the form of a human. Yun lang ang makakapag-contain sa kanya. Kaya nga po, pinakilala niya na ang Ama, ang invisible God. He is the image of the invisible God. Kaya napakapalad po nung mga nabuhay nga po, no, na witness nila in the flesh ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. So yan po yan mga kapatid, sabi nga po dito, no, pagpatuloy natin, naging dakila sa pagiging hamak, sapagkat hindi ipinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming sinasabi. Ngunit may nagpatunay sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong pagmalasakitan. Diba? Sabi po dito, no, hanggang dyan lamang po muna tayo. No? Sabi nga po dito, hindi po sa mga anghel ibinigay ang power, control, and authority sa dominion, kundi sa Panginoong Hesus. Diba? Itong mundong ito at ang bagong mundo. Bagong mundo, ibig sabihin yung ating, diba yan po yung new heavens, new earth, new Jerusalem. Hindi para sa mga anghel, kundi para po sa atin na magmamana ng kanyang kaharian. Ito po ay pinapahayag dito sa may akda ng sumulat dito sa mga Hebreo, mga kapatid, upang idiin sa kanila na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay higit sa mga anghel. Kasi nga po, remember, nandyan po yan sa Colossians. Sabi nga po dito, no, Colossians chapter 2 verse 18. Sabi dyan, huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. So, ibig sabihin, meron nga po ditong mga Israelita na sumasamba sa mga anghel. Or mga nandito sa nababanggit sa salita ng Diyos na noon may mga sumasamba daw sa anghel. Kaya nga po, yung mga relihiyon na ganyan ay pinasisinungalingan nitong Hebreo. Itong sulat sa Hebreo dahil ang Panginoon ay higit sa mga anghel, hindi siya creation, siya ay Diyos. So, sino ang mga anghel upang sambahin? Ang tanging sasambahin mo lamang, worship only your God, your Lord God, our Creator. Hindi ang anghel. So, ang sinasabi po dito, hindi sa mga anghel yan. Sinabi ng Diyos, pinaman ang lahat, pinasaloob lahat ng power, control, authority, and dominion, kundi sa Panginoong Hesus at sa atin na magmamana. Ang Panginoong Hesus nga po ang naging role model natin eh. Son of God became son of men in order for men to be son of God. Yan po yan mga kapatid. I-demonstrate niya po sa atin kung paano po tayo maging anak ng Diyos. Kung paano natin babagtasin yung linatag niya na way, yung makipot na daan, siya pong naglatag niyan. At siya din po yung bumagtas himself. Siya mismo. Para ipakita sa atin na iyang daanan na yan ay garantisadong victory kasi napagtagumpayan niyan eh. Diba? He overcame the world. He defeated sin, he defeated death, he defeated Satan. Kaya nga po, huwag tayong matatakot sa forces ng kaaway. Kasi they are in a defeated position. We are in victory position. Kailangan lang alam natin yun. Alam natin i-enforce yun sa ating buhay. Kasi kung hindi, tayo ay ma-overcome ni Satan.
Laging mindset, kingdom mindset tayo mga kapatid. Kailangan nasa isip mo, ay, new creation na ako. I am daughter of God. I am heirs of His kingdom na binigyan ako ng authority ng Diyos na itrample yung scorpions na yan at ang mga kaaway sa aking buhay. Kaya hindi kanila, di ba? Hindi kanila ma-overpower. Hindi kanila maiisahan kasi may wisdom ka galing sa Diyos. Alam mo yan eh. Kinikilala mo kasi ang Diyos sa kanyang salita. Kaya lahat nalalaman mo, binapahayag niya sa'yo. Hindi ka maluloko, malilin lang ng kaaway. Remember mga kapatid, Word of God is your protection to the lies and deception of Satan. So lagi be rooted on His Word. So sabi nga po dito, no, na sa verse 7, eto nga po mga kapatid, no, nasa Old Testament po yan, nasa Psalms po yan, no. Ang sabi nga po, no, sino ang anak ng tao, son of man, 'di ba? Na pertaining sa ating Panginoong Hesus upang iyong pagmalasakitan, 'di ba? Iyan ay pinapatungkol nga po sa Ama, 'di ba? Sa kanyang pagmamalasakit, pagmamahal nga po sa kanyang anak na nagsisimbolize din po sa atin, no? Kasi dinemonstrate nga po ng Panginoong Hesus. Yung pagmamahal po ng Ama, talagang dinala niya sa atin eh. Kaya naramdaman natin. Kaya ngayon, tayo ay lumalakas. Tayo, yung ating pananampalataya sa Kanya nagsusumidhi. Kasi kilala po natin, pinakilala po ng Panginoong Hesus sa atin ng Ama. Kaya po, ang Panginoon, ang ating Hari, pinagmamalasakitan po tayo, inaalagaan po tayo, tayong mga tupa niya. Yan po yan mga kapatid. No, sabi dito, no, siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. So, mga kapatid, mamaya, basahin po natin yan. Nandito po yan sa Psalms 8, mga kapatid. So, sabi niya, no, siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. So, sabi po dito, ipinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan. Wala daw pong iniwan yung Ama. Lahat ipinutong niya sa anak. Pinagkaloob niya sa anak ang lahat, 'di ba? Ng power, control, authority, dominion over all things, heaven saka sa earth, na hindi niya nasasakop. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay. Remember, may mission pa po ang Panginoong Hesus sa kanyang second coming. So basahin natin yan mga kapatid, no, sa Psalms 8. Sabi po dito, verse 4 to 8. Pasensya na, may ilaw po. Ayan, sabi po dito, no, ang tao upang siya'y iyo'y alalahanin, at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. Gayunmay, ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos, at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. So, yan mga kapatid, no, ang Panginoong Hesus, dahil siya ay Diyos, diba, iisa po sila ng Ama, siya, for a short period of time, nagkatawan siyang tao, ginawang mababa, kesa nga po din sa mga anghel. Diba, niya yan eh. Tawag dito, yung kanyang pagka-Diyos, hinubad niya muna pansamantala. Para po sa atin, para nga po tayo ay malinis at maligtas. Siya'y magsasakripisyo. Kasi taong nagkasala, so tao din yung nagbayad. First Adam bring death, the last Adam bring salvation, a life-giving spirit. Magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. Diba, ang daan, katotohanan at buhay. Yan po yan na kailangan po nating tanggapin sa ating buhay at magpapasako po tayo sa kanyang rulership, sa kanyang kaharian. Kasi po, where God rules, where Jesus Christ rules, nandyan po lahat. Unahin mong isik yung kaharian niya, unahin mo yung spiritual mo para lahat ng pangangailangan mo dito sa kanyang kaharian, masusuplayan niya. Tayo'y naging citizen niya dito sa kanyang kaharian. Remember, as citizen ng kaharian, may rights yan sa kaharian, may provision yan, may protection yan, galing sa hari. So, hindi na tayo maghahangad. Katulad ng mga makamundong tao, may contentment tayo kasi alam natin yung identity natin sa Panginoong Hesus na dito sa kanyang kaharian, tayo'y kanyang mga citizen.
Hindi lang citizen, remember, hindi po papapasukin, hindi po makakapasok sa kingdom of God, yung hindi born again, hindi yung new creation, at yung stranger. Kailangan ikay maging anak. Diba? Kay maging anak, maging anak ng Diyos. So sabi nga po, no, ang anak ng Diyos ay nagpa-practice ng righteousness. Ang anak ng Diablo, nagpa-practice ng sinning. So yan po yan mga kapatid. So sabi nga po dito, no, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay, lahat ng tupa at baka, gayon din ng mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga daanan ng dagat. So ito mga kapatid, nung nagkatawang-tawang Panginoong Hesus, dinefeat nga po niya, no, yung sin. Dinefeat niya po ang death. Remember, dinefeat niya na po ang sin. 'Di ba yung death, ang tanging power niya lang, ang tanging sting niya, ang tanging hold niya ay dahil sa kasalanan. Noong napagtagumpayan ng Panginoon, ang kasalanan na bayaran niya ng kanyang banal, holy, blameless na dugo. Yung death, natalo niya na rin. Nung sa kanyang resurrection, 'di ba? Natalo niya ang death. Kasi natalo na yung sin, yun lang naman yung sting. Yun lang naman yung kamandag ng death yung sin. At yan ang hold ng kaaway sa atin. Kaya nga po, dinisarmahan na rin po si Satan ng lahat-lahat ng power authority sa kanya. Ibig sabihin, yung dominion from Genesis sa tao, kinuha pabalik ng Diyos para maibigay ngayon sa atin. So yun yung pinaka-misconception Tayo, na may authority na, nagpapasaloob na naman po tayo sa kaaway na sila yung may dominion. Hindi, wala. Nabalik na nga po, di ba? So, kailangan i-enforce po natin yun. Hindi po dapat tayo nagpapadaig sa kaaway. So, yan po yun. Kaya nga, hindi na physical church ang tinayo para hindi basta-basta makapasok ang taong hindi nagbago. Amen! Praise God! Spiritual na po tayo mga kapatid. Kasi nga po, dun sa Old Testament, hindi nga po, yung Old Law nga po, hindi pa po yan yung final plan ng Panginoon. That is the beginning. Yan po ay guardian natin upang malaman natin na tayo nagkakasala. After na malaman natin na nagkakasala tayo, na handa na tayo na talagang magpalinis, ayaw na natin dito sa pagkakasalang to, no? Pagod na tayo dito. Kailangan mapagod tayo, no? Kasi, never naman tayo masasatisfy ng mundong ito Yung void na linagay po sa atin ay para hanapin natin at kilalanin ng Diyos, pero hinahanap natin sa mga makamundong bagay na hindi naman mabibigay sa atin ang walang hanggang joy at peace na priceless. So yan po yan mga kapatid. Yan po yung naibigay sa atin mga kapatid. Na ngayon, 'di ba? Meron tayong peace. Wala man tayo ng mga makamundong bagay na 'yan, pero may peace po tayo. Priceless po 'yan. Pagkaingatan po natin 'yan ang pilit na ini-steal, dine-destroy ni Satan. 'Di ba? Yung ating peace, yung ating hope sa Panginoon, yung ating faith. Yan po 'yan mga kapatid. So, hindi po dapat tayo nagpapadaig sa kaaway. Alam po dapat natin yung identity natin sa Panginoong Hesus, yung kanyang authority na binigay po sa atin. Na hindi po dapat tayo nagpapaloko sa kaaway, akala po nila sila pang may hawak sa lahat. Diba? Binalik na nga po sa atin ng Panginoong Hesus. So kailangan nating i-enforce doon sa pamamagitan ng victory, yung kanyang holy blood. Kaya nga po lahat po pansin nyo sa prayers, pinapakover natin with His holy blood. Kasi yun po yung victory yung blood. Yun yung yun yung ipapakita mo sa kaaway na tagumpay na ito ng Panginoong Hesus, itong kanyang dugo. Kaya wala ka ng karapatan sa akin. Wala ka ng karapatan sa lahat-lahat dito sa aking bahay, sa aming buhay, sa aming finances, sa relationship, sa marriage. Lahat ipakover mo with His holy blood kasi yan yung protection mo, yan yung tagumpay, yan yung victory. So sabi po dito, hindi pa po natin lubos. Sabi po dito hindi pa po lubos na nakikita ang lahat-lahat kasi nga po may second coming pang Panginoon. Diyan po marireveal ang lahat. Kaya nga po tayo ay maghanda na. Kailangan ngayon pa lang magpe-prepare, ready na po dapat tayo, magpe-prepare na po dapat tayo para sa kanyang pagbabalik. Anytime soon po yan mga kapatid. Kaya habang naririnig mo to, now is the day of salvation, get right with Jesus now.
Kasi hindi mo hawak ang bukas, hamog lang tayo dito, saglit lang ang buhay, pwede tayong mawala or una siyang bumalik. Yan po yan mga kapatid. At ang sabi nga po dito, no, pagpatuloy po natin, verse 9. Kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Alang-alang daw po sa sanlibutan. Sa lahat po ito mga kapatid, namatay siya para sa lahat. Kaya kung sinasabihan ka ng kaaway na hindi ka na mapapatawad ng Diyos, mali yan kapatid. Hindi ka ikokondem ng Panginoon. Gusto niya na ikay lumapit sa Kanya. Yan nga po, no? Yan po kasi ang ginagawa ng kaaway, condemnation. Pero ang Panginoon, for tayo na nandito sa Panginoong Hesus, walang condemnation, di ba? Pag condemnation yung nasa isip, na pumapasok sa isip mo, sa kaaway, yan, wag mong pakinggan. So, sabi nga po dito, no? Nakita ng sangkatauhan ang Diyos, diba, revealed in the flesh sa katauhan ng ating Panginoong Hesus in the form of a servant nung siya ay naparito sa lupa. Siya nga po ay nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat. Sa sanlibutan po no, ng kung sino ang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo dito sa kanyang salita. Kasi dyan po nanggagaling ang pananampalataya. Matapos mo yung i-declare sa iyong labi na Jesus is our Lord God and Savior, na siya ay namatay at muling binuhay ng ating Ama sa pangatlong araw, dideclare mo yan sa bibig mo kapatid ha, kasi nga remember, our tongue has a power in life and death. So kailangan mo i-declare yan at the same time, believe in your heart. Kailangan buong puso. Ibig sabihin, kung buong puso yan, magkakaroon yan ng ebidensya. So, ikaw, kikilalanin mo siya sa kanyang salita kasi siya po yan. So, manggagaling yung pananampalataya, yung matatag na pananampalataya sa kanyang salita. Diba mga kapatid? So, the more na nababasa mo yan, doon na de-develop po yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. The more you read, the more you hear, hearing and hearing, through the word of Christ, dyan po nabubuo ang pananampalataya. So, ang sabi nga po dito, no? May ipapakita ko sa inyo mamaya mga kapatid, no? Rinibil ng Panginoon kagabi. Naghanap ako ng illustration para dito mga kapatid, no? Na dito muna tayo mga kapatid, no? Sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Remember na banggit natin, no? Death produces glory. So, namatay ang Panginoong Hesus para sa atin, para tayo ay mapunta sa glory niya. Tayo ay mabuhay kasama niya. Hindi lang buhay na physical, kundi buhay na walang hanggan. Dito nga po, no, ito yung rinibil nila. Ayan, sa John 12, 23, 26, sinagot sila ni Jesus, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Yan na po yan yung kanyang crucifixion kasi nasa John 12 po, no, nandun sa mga huling chapters kasi yung kanyang crucifixion. So, darating na daw po ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, meron po itong malalim na pakahulugan ng Panginoon regarding po dito. Ngunit kung ito'y mamamatay ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Kung ang sinuman ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sinuman ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. So, dito po muna tayo mga kapatid, no? Pasensya na may ilaw. 'Di ba? Nandyan din yung light. Sabi nga po dito mga kapatid, no? Na gamitin po natin itong illustration na ito. Yung butil ng trigo. Or kahit po buto, mga kapatid. 'Di ba po, ang buto, kapag po yan ay nasa ibabaw ng lupa, hindi siya tutubo. Pero kapag po yan ay binaon sa lupa, symbolizing death, diyan na po mangyayari yung natutubo siya. So, it symbolizes the death of the Lord Jesus Christ. Na tayo, tawag dito, na susunod po sa Kanya, siya po yung siya po yung umusbong, galing po yan sa death niya, yung glory na yan, umusbong, nang tayo na yung mga branches na nagbubunga po ngayon. So, sabi dito, no, yung
yung mag-iisang buto o butil ay nahulog sa lupa at namatay, nabaon nga po, symbolizing death, mananatiling mag-isa kahit isang buto lang yan. Magiging isang puno yan. 'Di ba? Na magkakaroon ng mga sanga at magkakaroon ng mga bunga. Ngunit kung ito'y mamamatay ay magbubunga ng marami. Ito nga po yung illustration mga kapatid, no? Ayan po yan. So dito po mga kapatid, ito po yung buto. No? Ito po yung ano po yan ha? Ano po yan sa lupa? Nakabaon po yan, no? Tapos tumubo po siya. 'Di ba? Naging halaman, naging puno. And then after that, 'di ba? Kunin natin yung illustration sa John chapter 15. Yung puno ng ubas. 'Di ba sa John chapter 15 siya po yung puno or yung vine, tayo po yung mga sanga. Tapos, yung mga bungang yan, 'di ba? Yan po yung bunga ng banal na espiritu po sa atin. Ibig sabihin po kasi naka-abide po tayo sa kanya. Sa kanya po galing ang banal na espiritu, sa kanya po lahat ng mga espiritual na pagpalakas po sa atin upang tayo ay magbunga ng magbunga. Ayan po yan. Tapos, napansin ko yung grapes. Yung bunga niya, hindi lang isa, marami. Ibig sabihin, sa isang bungahan niya ganyan, marami. Ibig sabihin, di ba yung Holy Spirit, yung fruit ng Holy Spirit, madami. So, yun yung umano sa akin, no? Nandyan na lahat-lahat. Yung bunga, yung good works ng Holy Spirit, yung pag-uugali, wangis yan ng Diyos, di ba? Pananalita, lahat ng bunga niya. Siya po yun, siya po yung butil, siya po yung namatay, siya po yung sa lupa, sa symbolism ng seed. Pero siya din po yung puno na umusbong na nag-bear po. 'Di ba? Nagkaroon ng mga sanga which is tayo. Itinago niya po tayo sa kanya. Nandyan po 'yan no sa Colossians 3:4, mamaya basahin po natin 'yan. Sabi nga po no sa John chapter 15 mga kapatid. Sabi dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi na magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. So nagsimula lamang po dun sa death ng Panginoon, yung sa kanyang yung sa kanyang crucifixion. Yun yung buto, siya yun. Yung nalibing na baon sa lupa. Pero after noon, hindi doon natapos. Nag-rise. Diba? Yung nag-rise na, ayan na, naging puno, tapos tayo na. Tayo na yung nakakubli sa kanya. Nalinis niya, ayan no, sa pamamagitan ng salita na aking sinabi. Ito nga po, nababasa po natin, no, na ang mananatili po sa kanya, yung naka-abide po sa puno, bilang tayo mga sanga, tayo yung magbubunga ng magbubunga. Pero yung mga hindi naka-abide, hindi sumusunod sa kanya, na lagi lamang pong kino-compromise yung righteousness of God, paano magbubunga ang Holy Spirit sa'yo? Diba? Hindi ka magbubunga nang wala ka sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Apart from God, we can do nothing. Lahat ng ginagawa mo outside Him, hindi yan kalugod-lugod sa Kanya. Dapat through Him lagi. Through Him. Para nga po yung pumasok sa akin dito parang imbudo. Lahat ng para siyang strainer, tagasala, no? Lahat ng papasok doon sa na yung embudo o strainer na yun, magiging banal yung works. Kasi through Him Hindi yan sa sarili mong gawa dahil basura yan sa Panginoon. Diba mga kapatid? Laging through Him. Sa Kanya, sa Diyos at Diyos pa rin siya ang gumagawa, kumikilo sa ating. Kailangan lang nating mag-abide, mag-surrender at mag-obey po sa Kanya. Amen. Abide po tayo.